ang kasunduan sa pagitan ng Meralco Bolts at Barangay Ginebra San Miguel tungkol sa pagpapahiram nila kay Justin Brownlee sa Meralco Bolts sa East Asia Super League at magpapalitan umano ng imports ngayong paparating na Commissioner's Cup. Paano at kailan mangyayari ang palitan ng imports ng magkabilang koponan? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mo kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Dahil sa pinagkasunduang setup ng PBA at ng mga teams ng Meralco Bolts at Barangay Ginebra San Miguel o ng kani-kanilang mga grupo na SMC at MVP, ay iisang koponan nga lang ang ipinadala ng PBA sa East Asia Super League at ang koponan nga ng Meralco Bolts ang naging lone representative ng PBA at ng Pilipinas. Dapat nga sana ay ang eventual champion at runner-up ng nakalipas na All Filipino Cup noong 49 season ng PBA na San Miguel Beermen at TNT Tropang 5G ang siyang ipapadala ng PBA para dalawang representative ng Pilipinas sa East Asia Super League. Pero dahil parehong tumanggi ang mga nasabing koponan, ay nagkasundo ang mga PBA Board of Governors at ganoon din si Commissioner Willie Marcial na ang Meralco Bolts na lamang ang ipadala ng PBA at ng Pilipinas sa East Asia Super League. At dahil doon nagkasundo ang mga PBA Board of Governors, lalo na yung mga nasa koponan ng MVP Group at SMC Group, na bumuo ng isang malakas na koponan sa pamamagitan ng Meralco Bolts. At yun nga ang nangyari nang ipahiram ng SMC Group o ng Barangay Ginebra San Miguel si Justin Brownlee na resident import ng Barangay Ginebra San Miguel sa Meralco Bolts. At ganun din si Ronday Hollis Jefferson naman na mula sa TNT Tropang 5G na siya ring resident import ng nasabing koponan. Kumbaga nangyari pinagsanib puwersa ng magkabilang koponan na Ginebra at TNT ang kanilang mga resident imports para suportahan naman ang buong koponan ng Meralco Bolts na naatasang kumuha ng isa pang import na mas malaki kila RHJ at Justin Brownlee at isang Asian Heritage import kung saan kinuha naman nila si Sina Vahedi. Pero hindi agad nagmaterialize ang nasabing tandem nila Justin Brownlee at Ronday Hollis Jefferson kung saan nagkaroon umano ng pneumonia itong si Justin Brownlee kaya hindi ito nakalaro sa tatlong unang games ng Meralco Bolts at humabol na lamang sa kanilang last game kontra Macau Black Bears sa Ilagan City, Isabela. At yun din ang kauna-unahang pagkakataon na nagsama sa isang koponan si Justin Brownlee at Ronday Hollis Jefferson. Pero mukhang yun na ang una at huling mangyayaring pagkakataon na magsasama ang dalawang resident import sa PBA dahil sa hindi inaasahang injury nitong si Ronday Hollis Jefferson sa nasabing laban kontra Macau Black Bears kung saan nagkaroon ng ruptured Achilles itong si RHJ at inaasahang hindi muna makakapaglaro habang nagpapagaling ng kanyang injury sa loob ng 12 buwan. Maganda sana ang naging chemistry ng dalawang players kasama pa ang isa pang import na si Ismael Romero at ang kanilang Asian Heritage import na si Sina Vahedi. At dahil sa nasabing dream tandem, kahit hindi nila buo ni Ronday Hollis Jefferson ang nasabing laro, ay naipanalo ng Meralco Bolts ang nasabing laban kontra sa Macau Black Bears para umangat sila sa team standings 3-2 at pumwesto ng pangatlo sa kanilang group stage at tumaas ang tsansa na makapasok sa East Asia Super League Playoffs na mangyayari mula March 18 hanggang March 22, 2026. Marami nang ihinayang sa pagkaka-injured nitong si RHJ sa nasabing laban na sana'y masusundan pa ngayong February 11 kung saan dadayo ang Meralco Bolts sa Japan para kalabanin ang isang kanilang kagrupo na Ryokyu Golden Kings na unang tumalo sa Meralco Bolts sa East Asia Super League ngayong season. At magiging very crucial ang last game ng Meralco Bolts sa East Asia Super League kung saan kinakailangan nga nilang talunin ng pwersahan ng Ryokyu Golden Kings para manatili ang kanilang tsansa na makapasok sa playoffs ng East Asia Super League ngayong season. Mabigat na kalaban ng Ryokyu Golden Kings na isa sa mga prominenteng team sa Japan B-League Division 1. Kaya sinasabing kinakailangan talaga itong paghandaan ng Meralco Bolts para manatili ang kanilang tsansa na makapasok sa East Asia Super League Playoffs ngayong season. At dahil na-injured niya itong si Ronday Hollis Jefferson,
At halos isang buong taong hindi makakalaro sa kahit anong liga at kahit anong koponan ay kinakailangan itong palitan ng Meralco Bolts. At ang sinasabing matunog na pangalan na papalit dito ay ang kanyang kapatid na minsan na ring naglaro sa East Asia Super League para sa TNT Tropang 5G ay walang iba kundi si Rahir Hollis Jefferson, ang nakatatandang kapatid ni RHJ na minsan na ring naglaro sa PBA sa TNT Tropang 5G. Pero dahil may kasunduan ang MVP Group at SMC Group na kapag kinakailangan na nilang kuhanin ang kanilang mga imports, kabilang na nga dito si RHJ na dapat sanay magiging import ng TNT Tropang 5G ngayong paparating na Commissioner's Cup, ay wala na nga silang ibang magagawa kundi humanap na lang ng ibang import na ipapalit dito kay RHJ. Samantalang ang Barangay Ginebra San Miguel naman na pahinahayam tong si Justin Brownlee sa Meralco Bolts para dito sa East Asia Super League ay sinasabing magkakaroon ng conflict sa opening ng PBA para sa Commissioner's Cup dahil kung makakapasok sa EASL Finals o kahit man lang sa playoffs ang Meralco Bolts ay kinakailangan pa rin maglaro nitong si Justin Brownlee sa nasabing koponan at hindi pa po pwedeng maglaro sa Barangay Ginebra San Miguel sa paparating na Commissioner's Cup. Kaya naman ngayon, sinasabing i-extend umano ng Meralco Bolts ang kanilang paghiram dito kay Justin Brownlee mula sa Barangay Ginebra San Miguel at sa San Miguel Corporation para lalo umano tumaas ang tsansa nila na makapasok sa EASL Playoffs at kung sakasakali nga ay maging eventual champion ngayong 2025 at 2026 EASL season. At under sa rules ng East Asia Super League ay kinakailangan na lahat ng players, local man yan o import, ng lahat ng koponan ay kailangang exclusively committed lamang sa kanyang koponan na nire-represent sa East Asia Super League. Kaya ang ibig sabihin nga nito, mananatili sa Meralco Bolts itong si Justin Brownlee kung makakapasok sa playoffs hanggang finals ng East Asia Super League ngayong season ang Meralco Bolts. Pero under nga sa kasunduan ng MVP Group at SMC Black ay kapag kinakailangan na itong si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra San Miguel ay kusa na nga itong ile-let go ng Meralco Bolts at maghahanap sila ng ibang import na isasabak nila para sa East Asia Super League. At sa sitwasyon ni Justin Brownlee na ginagamit ng Meralco Bolts bilang isang naturalized player, kaya ang kinakailangan pumalit dito kay Justin Brownlee bilang isang naturalized player din ay si Ange Kwame na nasa reserve list naman ng Meralco Bolts para sa East Asia Super League. Pero dahil alam naman natin na mas matindi ang kalidad at credentials nitong si Justin Brownlee kesa kay Ange Kwame, ay sisikapin nga umano ng Meralco Bolts Management na ipagpaalam itong si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra San Miguel, lalo-lalo na umano kay Coach Tim Cone, para kung sakali nga napapasok sa playoffs hanggang finals ng East Asia Super League ang Meralco Bolts ay magamit pa rin nila itong si Justin Brownlee kahit na ongoing na ang Commissioner's Cup na mag-uumpisa sa March 11, 2026. Magko-conflict ang schedule ng East Asia Super League Playoffs na mag-uumpisa sa March 18 hanggang sa lone game sa finals sa March 22. Habang ang PBA naman nga ay mag-uumpisa sa March 11, 2026 at dahil nga isa sa maagang nagbakasyon ng Barangay Ginebra San Miguel ay sigurado na isa rin sila sa mga maagang babalik sa paglalaro para sa Commissioner's Cup. At dahil sa ganitong sitwasyon ng Meralco Bolts at ni Justin Brownlee ay kung papayag ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang inaalok na suhestyon ay mapupwersa ang Barangay Ginebra San Miguel na hindi muna magamit ang kanilang resident import na si Justin Brownlee sa loob ng 2 hanggang 3 laro. Depende sa magiging schedule ng Barangay Ginebra San Miguel sa elimination round ng Commissioner's Cup. Magiging malaking problema yan para kay Coach Tim Cone dahil inaasahan niya na itong si Justin Brownlee nga ay magbabalik sa kanilang koponan para tulungan sila na makabalik sa PBA Finals at makapag-champion na rin sa PBA na 3 taon na nilang hindi nagagawa. Pero sinasabi nga na meron naman silang option na pwede silang tumanggi o pwede rin silang pumayag. Pero ayon na nga rin sa management ng Meralco Bolts at ganun din sa MVP Group ay pipilitin pa rin ng hiramin o yung extension na mahiram nila si Justin Brownlee hanggang sa March 22 kung saan yun na mismo ang EASL Finals ngayong season.
Sinasabing hihingi rin sila ng tulong kay Commissioner Willie Marcial ng PBA para mapapayag si SMC Sports Director Al Francis Chua at ganun din si Coach Tim Cone na ipahiram muna si Justin Brownlee sa kanila hanggang sa matapos ang East Asia Super League ngayong season para tumaas ang tsansa ng Meralco Bolts na makapasok sa playoffs at kung sakasakaling ang suswertehin hanggang sa East Asia Super League Finals sa March 22. Sa ganitong klaseng sitwasyon na ang Meralco Bolts ang napagkasunduan ng mga PBA Board of Governors na lone representative ng Pilipinas at ng PBA sa East Asia Super League ay kinakailangan talaga nila itong suportahan ng todo-todo para magkaroon naman ng magandang tsansa ang PBA mismo at ang Meralco Bolts na makapag-champion sa East Asia Super League bilang lone representative ng Liga at ng Pilipinas. Meron pang isang suggestion ng Meralco Bolts Management na baka pwedeng hindi mo nabigyan ng schedule ang Barangay Ginebra San Miguel na magko-conflict sa laban ng Meralco Bolts sa East Asia Super League kung papasok sila sa nasabing playoffs. Ang privilege na yan ay binibigay lamang sa mga teams na nag-champion at nag-runner-up sa nakalipas na conference. Kaya maibibigay lamang yon sa San Miguel Beermen at TNT Tropang 5G na maglalaban sa PBA Finals ngayong 50th season All Filipino Cup. Habang ang Meralco Bolts naman ay nabigyan din ng nasabing privilege na hindi muna magkaroon ng mga schedule sa first hanggang second week ng Commissioner's Cup dahil na nga rin sa magiging commitment nila sa East Asia Super League kung papasok sila sa playoffs ng nasabing liga. At dahil wala namang koneksyon ng Barangay Ginebra San Miguel sa East Asia Super League at maaga rin silang nagbakasyon sa nakalipas na All Filipino Cup, kaya maaaring sa unang linggo pa lamang ay magkaroon na agad ng game schedule ng Barangay Ginebra San Miguel na siyang magko-conflict sa East Asia Super League schedule ng playoffs. Kaya nga sila umano hihingi ng tulong kay Commissioner Willie Marcial na kung papayagan man si Justin Brownlee para hindi magulo ang schedule ng PBA at hindi makaapekto sa magiging stint niya sa Barangay Ginebra San Miguel ngayong Commissioner's Cup, ay 4 na teams kasama umano ang Barangay Ginebra San Miguel ay bigyan ng excuse o privilege na hindi muna makalaro sa first hanggang second week ng Commissioner's Cup ngayong 50th season. Nasa crucial stretch na ng EASL season ang Meralco Bolts. Kaya bilang lone representative ng PBA at ng Pilipinas sa nasabing liga ay kinakailangan magtulungan ang mga personalities na involved dito mula sa SMC at MVP Group at ganun din ang PBA mismo para magkaroon ng magandang laban ang Meralco Bolts at makapasok sa EASL playoffs at kung sakasakali makapag-champion sa East Asia Super League ngayong 2026. Pero meron pang isang suggestion ng Meralco Bolts Management na kung sakali daw na hindi mapagbibigyan ng PBA na i-excuse muna sa first 2 weeks ng Commissioner's Cup ang schedule ng Barangay Ginebra San Miguel o hindi muna sila bigyan ng mga schedule games sa first 2 weeks ng PBA Commissioner's Cup ngayong 2026 ay willing naman umanong ipahiram ng Meralco Bolts ang nasa reserve list nila sa naturalized player na si Ange Kwame. Kung hindi nga daw mapagbibigyan ni Commissioner Willie Marcial ang isa pang hinihiling ng Meralco Bolts, bukod sa tulungan sila na mahiram pa o meron pang extension sa pagpapahiram ng Ginebra kay Justin Brownlee sa Meralco Bolts sa crucial stretch ng East Asia Super League, ay direkta mismo sa SMC Group na isinasuggest ng Meralco Bolts Management na kanilang ipinapahiram si Ange Kwame para maging temporary import ng Barangay Ginebra San Miguel sa first 2 weeks ng paparating na Commissioner's Cup ngayong 2026. Para hindi umano mamroblema si Coach Tim Cone sa magiging import nila habang hindi pa nila magagamit si Justin Brownlee na kinakailangan tapusin ang magiging stint niya sa Meralco Bolts sa East Asia Super League kung aabot sila ng playoffs hanggang finals. O pwede nga naman umano na temporary import muna itong si Ange Kwame dahil kilala na nga ito ni Coach Tim Cone at kasama rin naman ito sa pool ng Gilas Pilipinas. At minsan na rin itong naging player ni Coach Tim Cone noon sa Asian Games sa China, kung saan nanalo pa nga sila ng gold medal. Kasama itong si Ange Kwame bilang naturalized player. At sa pagkakataong ito, sa Commissioner's Cup o pwedeng umanong ipahiram muna ng Meralco Bolts itong si Ange Kwame sa Barangay Ginebra San Miguel habang hindi pa po pwedeng maglaro si
si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, San Miguel. Magandang suggestion na ito ng Meralco Bolts sa Barangay Ginebra, San Miguel dahil hindi problema si Coach Tim Cone sa import na kukuhanin nila na papalit dito kay Justin Brownlee dahil alam na nitong si Ange Kwame ang triangle offense. Dahil nga sa naging stint nito nung Asian Games na nanalo ng gold medal ang Gilas Pilipinas at parte na nga rin ito ng Gilas Pilipinas pool ngayon ni Coach Tim Cone. Kaya alam na nito yung mga fundamentals at basics ng triangle offense kaya hindi na mahihirapan si Coach Tim Cone para i-orient dito kay Ange Kwame ang triangle offense ng Barangay Ginebra, San Miguel na hindi naman nalalayo sa triangle offense ng Gilas Pilipinas. At magsisilbi rin itong trial and error para kay Coach Tim Cone para masubukan niya na makagamit ng isang import na matangkad na gagamitin niya bilang sentro sa triangle offense. Sa unang pagkakataon dahil hindi nga po pwede si Justin Brownlee at sa pagkakataon na gagamitin nila si Ange Kwame bilang import o papayag sila sa suggestion ng Meralco Bolts ay makikita ni Coach Tim Cone at ng kanyang coaching staff kung po pwede ba o hindi na gumamit sila ng isang malaking import ngayong Commissioner's Cup sa pamamagitan nitong si Ange Kwame. Ayon nga mismo sa Meralco Bolts Management, o pwede nilang gamitin itong si Ange Kwame hanggat gusto nila dahil pagkatapos ng East Asia Super League ay wala na rin magiging commitment itong si Ange Kwame sa Meralco Bolts. Kaya kung magandang ipapakita ni Ange Kwame para sa Barangay Ginebra, San Miguel sakaling tanggapin ni Coach Tim Cone ang suggestion ng Meralco Bolts ay po pwede na lang ituloy-tuloy itong si Ange Kwame hanggat gusto nila at para rin makapagpahinga muna pansamantala si Justin Brownlee. At kung gugustuhin na nilang paglaruin si Justin Brownlee po pwede naman na mapalitan na agad itong si Ange Kwame dahil ang magiging agreement nga lang dito ay temporary import ng Barangay Ginebra, San Miguel hanggat hindi pa po pwede si Justin Brownlee. At kung sakali nga mukhang mas papabor pa ito sa Barangay Ginebra, San Miguel dahil hindi na sila magkakaroon ng problema sa mismatch dahil sa pamamagitan ni Ange Kwame na may height na 6'11" ay meron na silang maipantatapat sa mga malalaki ring imports ng mga makakalaban nila sa Commissioner's Cup ngayong 2026. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ulit ng Twin Tower Combination si Coach Tim Cone sa pamamagitan nitong si Ange Kwame bilang sentro habang si Japet Aguilar naman o kaya si Troy Rosario ang tatayong stretch 4 o power forward para sa Barangay Ginebra, San Miguel. Magkakaroon na ng legitimate post threat ang Barangay Ginebra, San Miguel na hindi undersize. At kung sakali nga ay may pantatapat na sila kay Junmar Fajardo o kaya sa ibang teams na mayroong malalaking imports sa pamamagitan nitong si Ange Kwame. At dahil isang defensive specialist itong si Ange Kwame na napakahusay tumiming sa shot blocks at magaling ding post defender ay hindi na mahihirapan sila Japet Aguilar at Troy Rosario na parehong magi-slide down sa stretch 4 hanggang small forward position ng Barangay Ginebra, San Miguel kung si Ange Kwame ang tatayong sentro sa kanilang koponan bilang import. Pero alam naman natin na hindi ganun kasing productive pagdating sa opensa itong si Ange Kwame kagaya ni Justin Brownlee. Kaya ang kinakailangan gawin dito ni Coach Tim Cone ay humanap sa mga local players niya na mapagkakatiwalaan niya pagdating sa kanilang opensa. At sigurado, depende si Coach Tim Cone kila RJ Abarientos at Scotty Thompson na tumatayong 1-2 punch ngayon ng Barangay Ginebra, San Miguel pagdating sa kanilang scoring. At dahil mapupunta na rin sa komportabling posisyon sila Japet Aguilar at Troy Rosario bilang stretch 4 hanggang small forward, ay siguradong gagana na ang opensa ng dalawang players sa triangle offense ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, San Miguel. At ang mga supporting cast niya, sila Stephen Holt, Jeremiah Gray at ang mga rising stars ng Barangay Ginebra, San Miguel na sila Jason David at Ralph Koo ang magtutulong-tulong para sa opensiba ng triangle offense ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, San Miguel. Magandang pagkakataon ito para kay Coach Tim Cone na mag-experiment dahil kung magkiklik nga itong experiment na to na si Ange Kwame ang gagamitin niyang import sa halip na si Justin Brownlee ay kung maganda ang kalalabasan nito ay po pwede niya nang ituloy-tuloy itong si Ange Kwame at kung hindi naman po pwede niya ito munang ilagay sa reserve list at i-activate si Justin Brownlee. At dahil under sa rules ng PBA, kapag inilagay ang isang import sa reserve list ay po pwede pa siyang ibalik ng nasabing team ng isang beses lamang. Kaya kung sa pagbabalik ni Justin Brownlee ay magkaroon ng problema ang Barangay Ginebra, San Miguel, ay po pwede pa nilang ibalik itong si Ange Kwame bilang kanilang import sa Commissioner's Cup. Sa ganitong klaseng sitwasyon ng Barangay Ginebra, San Miguel ay kinakailangan talaga nilang pag-isipang mabuti ang kanilang gagawing move pagdating sa kanilang import
Dahil maganda talaga yung sinasuggest ng Meralco Bolts na kuhanin muna nila pansamantala itong si Ange Kwame habang hindi pa pwede si Justin Brownlee para sa East Asia Super League. At kung magkiklik nga ang malaking import na si Ange Kwame sa Barangay Ginebra San Miguel, ay po pwede na nila itong tuluyang gamitin sa halip na si Justin Brownlee. Anong opinion mo dito sa sitwasyon ng Meralco Bolts at ni Justin Brownlee na kinakailangan na manalo sa crucial stretch nila sa last game nila sa group stage ng East Asia Super League ngayong February 11, kung saan dadayo ang Meralco Bolts sa Japan para makalaban ang Ryukyu Golden Kings, at kung sakaling mananalo nga sila ay papasok na sila sa East Asia Super League Playoffs. Pero yung problema nga na si Justin Brownlee ay kinakailangan na i-extend ang pagpapahiram ng SMC sa Meralco Bolts hanggang sa playoffs ng East Asia Super League hanggang March 22, 2026, na conflict naman sa schedule ng PBA na mag-uumpisa na sa March 11, 2026. Yung kayang mga gagawing pagpapaalam ng Meralco Bolts sa Barangay Ginebra San Miguel at sa PBA ay pagbigyan kaya mismo ng Barangay Ginebra San Miguel na hindi muna gamitin si Justin Brownlee bilang kanilang import sa first 2 weeks ng Commissioner's Cup. At ganun din naman ang PBA na huwag munang bigyan ng schedule ang Barangay Ginebra San Miguel hanggat hindi natatapos ang East Asia Super League para hindi maging conflict kay Justin Brownlee sa Barangay Ginebra San Miguel. At posible rin kayang kagatin ng Barangay Ginebra San Miguel ang isa pang suggestion ng Meralco Bolts na ipapahiram nga muna nila itong si Ange Kwame na nasa reserve list ng naturalized player ng Meralco Bolts sa Barangay Ginebra San Miguel para kanilang gawing import sa first 2 weeks ng Commissioner's Cup bilang temporary import na papalit kay Justin Brownlee na patuloy pa rin maglalaro sa Meralco Bolts sa East Asia Super League. Tanggapin kaya ni Coach Tim Cone at ng San Miguel Corporation ang inaalok na suggestion ng Meralco Bolts dito kay Ange Kwame bilang kanilang temporary import? At kung sakali, ito na ba ang sagot sa problema ng Barangay Ginebra San Miguel na nagkakaroon sila ng mismatch kapag si Justin Brownlee ang kanilang ginagawang import kapag Commissioner's Cup? Kung itong si Ange Kwame ang kanilang gagamiting import na magiging temporary lamang at po pwede rin gawin nilang permanent, ay masusolusyonan na kaya ng Barangay Ginebra San Miguel yung mga mismatch problems nila sa mga malalaking imports na makakalaban nila sa pamamagitan nitong si Ange Kwame? Kung sakasakali ba, makakaganda ba ito para sa Barangay Ginebra San Miguel Triangle Offense na kung saan pamilyar na itong si Ange Kwame dahil minsan na nga itong naglaro kay Coach Tim Cone sa Asian Games at sa pagiging parte ito ng Gilas Pilipinas pool ni Coach Tim Cone para sa FIBA qualifiers. Pabor ka ba na si Ange Kwame ang gawing temporary import ng Barangay Ginebra San Miguel habang hindi pa po pwede si Justin Brownlee? O kinakailangan na talagang kuhanin ng Barangay Ginebra San Miguel at hindi na ipahiram itong si Justin Brownlee sa Meralco Bolts para maging import na nga nila sa paparating na Commissioner's Cup ngayong March 11, 2026? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.